Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating balitang negosyo at kalakalan, sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na tataas ng 6% ang presyo ng mga bilihin ngayong taon, mas mababa kumpara sa 10% na itala noong 2023. Ayon kay Assistant Trade Secretary for Consumer Protection Group, Amanda F. Nograles, 217 mga produkto ang nakalista sa kanilang Suggested Retail Price o SRP Bulletin, kung saan 29% o 63 produkto ang mayroong price adjustment. Dagdag ni Nograles na mas magandang bigyang diin na 71% o 154 na produkto mula sa 217 produkto ay hindi magkakaroon ng price adjustment. Ang mga produktong maapektuhan ng adjustments ay ang mga delatang sardinas, gatas, kape, tinapay, instant noodles, bottled water, processed canned meat at condiments. Samantala, ang mga produktong may price adjustment na hindi pagkain ay ang sabon, kandila at baterya. Sinabi naman ni Trade Secretary Alfredo E. Pascual na optimistiko ang ahensya na kaunti lamang ang hihiling ng price adjustments. Ayon pa kay Pascual, sinabi ng mga manufacturer na ang dagdag sa gastos sa packaging materials at logistics ang dahilan kung bakit sila humihiling ng price adjustment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, on track ang pamahalaan sa kanilang timetable para sa pag-upgrade ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, kung saan ang mananalo ng kontrata ay masisimulan na ang pag-opera at mintina ng paliparan sa Setyembre. Ayon kay Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista, magbubukas ang technical proposals para sa proyekto nitong Lunes, Enero 15 at ang pagbubukas naman ng financial proposals ay sa Pebrero 7. Sinabi ni Bautista na sa Pebrero 14 ay ilalabas ang resulta ng financial evaluation at sa Pebrero 15 ang issue of notice of award at ang pirmahan ng concession agreement ay nakatakda naman sa Marso 15. May 4 na grupo na nag-submit ng kanilang bid para sa 170.6 billion peso public-private partnership project para pagandahin ang NAIA. Ang mga grupong ito ay ang Manila International Airport Consortium, Asia Airport Consortium, GMR Airports Consortium at SMC, SAP at Company Consortium. Sinabi ng Transportation Secretary na ang grupo na makapagbibigay ng proposal na mas maraming kikitain ang siyang mananalo ng kontrata para sa rehabilitasyon at pagmimintina ng NAIA. Sakop ng kontrata ang paunang 15 taon, subalit pwede itong palawigin ng karagdagang 10 taon. Layunin ng proyekto na paramihin ang kapasidad ng NAIA mula sa 35 milyong pasahero ay dapat maging 62 milyon o mahigit pang pasahero kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, magiging agresibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa pagpapatuloy ng mga investment pledges mula Japan nitong taon. Ito ay ayon kay PEZA Director General Tereso Opanga, kung saan ang mga naaprubahang investments mula sa Japan ay tumaas ng 100 at 74% o 52.2 bilyong piso nitong nakalipas na taon. Sinabi ni Pangan ang Japan
ay bumubuo ng 13% ng mga investment sa PEZA noong 2022 at 30% noong 2023. Ayon pa kay Panga, layunin nilang paabutin ng 50% ang investment approvals ngayong taon. Sinabi ng PEZA Director General na nitong katapusan ng Enero ay magkakaroon ng pirmahan ng Memorandum of Understanding o MOU kasama ang Sumitomo Mitsui Banking Corporation at Rizal Commercial Banking Corporation upang tulungan ang ahensya na maghikayat pa ng mga investment mula sa Japan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan